Mga militar ng Iran mga kapatid nagtakbuhan no, matapos daw targetin ito ng Israel at China muling pinalibutan ng Taiwan. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, panoorin natin itong video kay John Reps. No? Mga militar ng Iran nagtakbuhan daw matapos targetin ng Israel. No? Dalawang balita to actually. Tapos itong China muling sumugod at muling pinalibutan na naman ng Taiwan mga tol. No? Pag-usapan natin to. Habang abala ang Amerika sa pagbomba sa Iran, ang China naman abay muli namang pinalibutan ang Taiwan kung saan nag-deploy ito ng aircraft carrier at naglunsad ng mga fighter jets. Tatandaan ninyo mga tol, noon pa merong banta itong China na by the year 2027 dapat ay nasa control na nila itong Taiwan. So ngayon nakafocus ang buong mundo sa nangyayari dito sa may Middle East. Pero wag nating kalilimutan na anytime pwedeng may sumiklab na gera o kaguluhan din dito sa ating rehiyon at napakalapit nito sa Pilipinas mga tol. Kung ngayon feeling safe pa ang Pilipinas pagdating sa mga missile mula dito sa Middle East, pero syempre hindi tayo safe sa pagtaas ng petrolyo. Pero mga kapatid, kapag nagsimula whenever mga kapatid na magsimula etong kaguluhan dito sa Taiwan at China, eto na. Malamang sa malamang syempre manghihimasok na naman dyan ng US mga tol. At eto na yung, dito na ngayon papasok ang pinangangambahan ng maraming mga Pilipino rito. Posible bang targetin ng China yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas? Ako po, wag naman sana dumating yung mga panahon na yun. No? Okay, panoorin natin to. Hindi naman nagpatinag ang Taiwan at agad ring nag-deploy ng mga warship nito at nag-activate ng mga air defense system. Habang inihayag naman ng US Central Command na muli itong naglunsad ng mga bombers upang sirain ang Iran. Sinabi rin ng CENTCOM na lumahok na rin sa kanilang operasyon ang kanilang iconic aircraft na 18 Thunderbolt. Habang ang Israel naman ay isa-isa namang tinarget ang mga militar ng Iran na nagtatakbuhan at kabilang sa mga tinodas ay ang commander ng Iran na nagpapakalat ng balitang pinatukang na umano niya si Netanyahu. Yung pala yung nagpapakalat nun. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, sinabi ng Israel na magpapatuloy ang kanilang opensiba sa Iran at posibleng aabutin pa umano ito ng 3 o 4 na linggo. Naku po, matagal pa. Dahil sa dami ng military facilities ng Iran na kailangan nilang sirain tulad ng base, industriya ng depensa at imbakan ng mga armas. Sinabi ng tagapagsalita ng IDF na si Brigadier General F.A. Diprin na binibilisan na nila ang pag-atake sa Iran dahil maraming bansa na ang naapektuhan at nadadamay sa mga missile strike nito sa rehiyon. Ani Diprin, mula nang magsimula ang kanilang Operation Roaring Lion sa Iran ay umabot na sa higit 6,000 militar ng Iran ang kanilang tinoda sa airstrike at nasa 15,000 naman ang estimated na nasugatan habang nasa 11,000 munitions ang kanilang ibinagsak sa Iran. Napakalaking halaga nun mga tol. Tinabi rin ni Difrin na nasa 100 air defense system ng Iran ang kanilang sinira at nasa 120 radar system na karamihan sa mga ito ay gawa umano ng Russia at China. So nabanggit dito ang mga kagamitang gawa ng China. Ibig sabihin ay isa na naman itong patunay na hindi pa talaga maaasahan ang gawa ng China. Aray mo. Na una nang inireklamo ng Thailand noon dahil sa kahinaan umano ng mga gamit. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Iran kung saan nag-flex pa ito kahapon ng kanilang mga F-35 fighter jets na patungo sa Iran upang maglunsad na naman ng precision strike. Okay, so hindi ganon ka ang mga ballistic missile dito sa Israel kasi ang sumusugod talaga sa kanila mga tol is etong mga fighter jets nila. Ito yung kumbaga talagang precise. No? Hindi basta-basta mga kapatid, lalong-lalo na meron silang technology na kaya nilang bulagin yung mga radar na meron itong Iran. Lalo na kung ang ginagamit ng Iran is etong galing sa Russia o galing sa China. Parang alam na nila yung teknolohiya na meron yung mga yon, kaya alam nila kung paano bubulagin yung mga radar na yon. Kaya pagpasok ng mga eroplano nila mga tol, hindi na detect at nagugulat na lamang yung mga target site at talagang sumasabog sila mga tol. Ngayon, walang ganito. Etong Iran. Ang meron ng Iran mga drone.
No, di hamak na mas mura kumpara mo rito mga tol. Yun nga lang syempre nai-intercept. Kaso dito nakakalamang ang Iran no. Kapag nai-intercept yung kanilang mga drone, no, parang minamak nila mga kapatid yung pag-intercept kasi nasa $30,000 to $20,000 lang mga tol. Etong mga drone ng Iran habang nga nag-i-intercept doon is nasa halagang 1 million to up to 4 million US dollars ang halaga ng interceptor na meron itong Amerika at meron itong Israel mga tol. Pero syempre, pagdating sa dami ng target, pagdating sa dami ng napasabog mga tol, sa ngayon lamang sa score etong Israel. Well, malamang sa inyo sasabihin durog na durog nga Israel ayon sa mga nakikita namin sa post eh. Well, eto naman yung nakalagay ngayon sa mga balita. Tuloy natin. Ipinakita rin ng Israel na nagpulasan ang mga militar ng Iran nang kanilang targetin ang base nito, kaya't ang mga nagtatakbuhang IRGC ay isa-isa nilang binura. Syempre, sino ba namang hindi magtatakbuhan? Diba pag ganyan nga sasabihin, run for your lives, diba? Maraming kumakalat na balitang todas na umano si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan ay kasunod ang anunsyo ng commander ng IRGC na si Brigadier General Muhammad Karami. Ayon kay Karami ay hinanap talaga nila si Netanyahu upang tudasin kasabay ng paglalabas ng mga peking larawan na todas na nga talaga. Ngunit isang araw lang ang nakalipas abay kinumpirma ng Iran state media na todas na umano si Muhammad Karami dahil umano sa airstrike ng Israel sa siyudad ng Esfahan. Kasabay niyan, nagpakita naman si Netanyahu na nagkakape ito at buhay na buhay. הקפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? Marami nang nagbanta na papatayin si Netanyahu, ngunit ang masaklap ay nauuna silang nasawi. Parang nakakatawang isipin mga kabayan, pero totoong nangyayari yan. Samantala, inanunsyo naman ng US Central Command na lumahok na ang ilan sa kanilang iconic aircraft, ang 18C Thunderbolt o mas kilala bilang 18 Warthog. Sa ipinakitang larawan ng CENTCOM ay makikitang nag-e-refueling pa ito. Kung isusum naman ito ay makikita rin kinakalawang na ang mga ito dahil sa kalumaan pero maaasahan. So the A-10 Warthog has been unleashed on Iran. CENTCOM just showed these beasts refueling mid-air, ready to dominate. They're strafing Iranian-backed militias in Iraq with their GAU-8 cannon, potentially sinking fast boats in the Straits of Hormuz and targeting drones with their APKWS rockets. Those are laser-guided rockets, and the A-10 is the perfect platform to go after these drones. Low, slow, flying in right behind these drones and just striking them down at will. They also carry the AGM-65 Maverick for pinpoint air-to-ground kills, with the U.S. hitting over 15,000 targets at this point, potentially now using the A-10 to help open up the Straits of Hormuz even more. America's flying tank is proving why never retiring this thing was one of the best decisions the U.S. Air Force ever made. Because Kahit luma na, no? the A-10 Warthog is out there doing work. It's one of the most capable aircraft for this actual scenario at this point. Ipinakita rin ng CENTCOM ang kanilang isa pang operasyon kung saan makikita naman ang isang B-1B bombers ng Amerika na mayroon umanong payload na 75,000 pounds na bomba para ihulog sa iba't ibang pasilidad ng Iran. Sa kabila niyan ay patuloy pa rin ang mga airstrike ng Amerika sa Iran. Wala ng air defense system ang Iran kaya't makikita ang mga F-18 Super Hornet nito na lumilipad ng mababa sa Iran. Wala, butas na talaga, no? Wala na silang air defense. Wala na tumitira pa balik, puro mga ballistic missile at mga drone na lang na pangganti ng Iran. Kaso wala na silang mga interceptor. At habang abala ang Amerika sa pagbomba sa Iran, ang China naman abay Eto muli namang pinaligiran ang Taiwan at nagsagawa ng mga pagsasanay militar. Well, puro pagsasanay lang naman yan. Okay, pagbigyan na natin sila. Puro pagsasanay lang naman ang ginagawa nila. Saan nag-deploy ito ng isang aircraft carrier na Liaoning at naglunsad ng 26 na fighter jets.
Hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nag-deploy din ito ng mga warship nito na handa umanong tumugon sa China habang nakaalerto ang kanilang mga air defense system. Napakatagal na itong ginagawa ng China ang palibutan ang Taiwan pero Actually, ilang dekada na mga tol. hanggang ngayon ay pagpapakita lang ng puwersa. Malayo kung ikukumpara sa Amerika na kapag nagbanta ay linggo lang ang bibilangin at Yun nga eh. aasahang aatake ito. Kapag sinabi nga ng Amerika, no, 10 days, ultimatum. Ay nako, yung 10 days na yun mga tol, talagang asahan mo dahil pwede pang maging 5 days yun, magugulat ka na lang eh. So the situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. President, what's your message to voters who may be concerned about the potential for rising gas prices? Well, I think your gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Sir, do you still expect Well, nasa magandang position lang din kasi itong Amerika mga tol dahil napakalayo nila eh, no? Napakalayo talaga mga tol, hindi abot yung mga drone, hindi abot yung mga ballistic missile ng Iran, no? Pero kung malapit lang din sila doon, makakatamo rin kahit papaano ng damage to. Pero syempre mga tol, ito yung ito yung realidad eh. 'Di ba? Ito yung realidad. Sila yung may sa ngayon mga tol, nakikita natin sila yung may malakas na puwersa maliban sa Russia. Etong dalawang to malakas talaga, no? Eto sa China, mayaman sila, makapangyarihan. Siguro soon mararating din nila yung ganun dahil nakita naman natin mga tol, mukhang gumagamit na ng robot etong China. Baka sa susunod yung mga sundalo nila yung susugod sa gera, mga robot na rin, no? Unconditional surrender, and what does that mean to you, sir? To me, it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? Have you spoken with Chinese President Xi about the Iran war? Have, and we're discussing a couple of different things with him. Not only that, but other things. Alright mga kapatid, no, ayan ang ating mga video na napanood ngayon mula rito kay John Reps at nabigyan ng reaction video. Ano ang inyong masasabi? Pwede kayong magbigay ng komentaryo ninyo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.